Konnichiwa mga kabagang. Nagbabalik ka pala po ako ngayon upang mag-vlog. So, it's currently 8:45 in the morning. It's May 4. So, meaning, it's Golden Week. Kaya ngayon, makapag-vlog po tayo. So, bago ang mga iyan, pakita muna natin ang ating mga ka-neighborhood. Yan. The view of Japan. Ang wala ako. Kaya, it's very beautiful here. Very beautiful. So, as per this vlog title, nakalagay, paano nga ba ako sa kolehiyo? Paano na ang future ko? Paano na ako? Ngayon, tumatanda na ako. Kaka-birthday ko lang. Diba? Happy birthday! Paano nga ba ako ngayon? So, as per the 6 years na tumira ako dito sa Japan, dito ako nag-high school, it's been a very enjoyable experience. Kasi, inalagaan naman ang nanay ko. Maganda edukasyon ko. Pero, habang tumatanda, na-realize ko na dapat pala maging independent tayo. Para, masanay na ako mamuhay mag-isa. Not to neglect or anything, but just to live independently as a grown man. So, ngayon, ano ba yan? Puro ako susog. Pinili ko na lang mamuhay sa Pilipinas at mamuhay ng praktikal. At saktong-sakto dahil magbabakasyon kami sa Pilipinas kasama ang aking family. Sa time ko na iyon ay magka-canvas tayo kung magkano ba ang magiging allotted budget para sa ating new independent life experience. So, from this day forward, tatawagin natin ang ating... Ay, mali pala ko. Tawagin pala natin ang ating videos for today na Decision 101. Kung saan makikita natin ang magiging budget natin. At syempre dapat magtitipid tayo. Yan. Pinaka-importante dapat magtipid kasi pumunta nga ako ng Pilipinas para makatipid eh. Tapos pipiliin ko lang pala tumira sa condo na maganda. Eh, mali yun. Dapat magtitipid tayo. So guys, bago nating series na Decision 101 ay nahatiin ko ang aking mga possible na nagastos para sa aking new college life experience. Kasama na rito ang condominium expense ko, appliances and furnitures expense ko, at ang aking monthly expense. Kumbaga, gagawa tayo ng table para malaman natin kung magkano nga ba ang aking mga nagastos. And ang series na ito ay hindi para sa akin, hindi din para sa inyo, pero para sa inyo naman din. Kundi, mas importante para sa aking pamilya dahil sinuportahan nila ako. At gusto ko sila masuportahan by living independently. Yung di na ako masyadong asa sa kanila pero kailangan ko pa rin sila. So guys, lapit na tayo sa Lawson. We're going to buy some onigiri. Ewan ko pwede mag-vlog dito. Try natin. Wait lang. Ginagawa ko ito para sa aking pamilya kasi gusto ko silang matulungan at gusto ko din matulungan ang aking sarili. Pag-uwi pa na natin sa Pilipinas ay may mga ka-team tayo, ang ating mga katropa peeps na tulungan ako upang makapag-graph, makapag-canvas ng aking mga gagastusin. Tapos ilalagay natin sa vlog na ito para sana matulungan din kayo. Kaya ngayon, dito na po magtatapos ang ating vlog video. Bye! What's up mga kabagang? Dito po tayo sa may departure area. At ngayon, naghihintay na po tayo ng aeroplano dahil time check. It's already 12 o'clock. And ang ating flight ay 1:00 pa. Kaya maghihintay pa tayo ng saglit, kakain ng konti. At
Say hi to my vlog. Hi! So, pagpunta namin sa May Philippines, babalikan ko kayo. Kasama ko ang aking mga tropa pips. Ay! Ano? Mudap mga kapagang. Dito po tayo sa May Airport para sumakay sa Japan to Philippines Air Flight sa Cebu Pacific. Shoutout pala sa'yo. Kaya What's up sa inyo mga kabagang? Konnichiwa ulit sa inyo. At ngayon, nagbabalik po tayo sa Pilipinas upang ituloy ang seryeng Desisyon 101. At ang pinaka-importante dito ay kasama na natin ang ating mga kabagang squad. Ay sa inyo, malaking shoutout sa inyo. At ngayon, itutuloy na natin ang vlog ng Desisyon 101! Sa ating seryeng Desisyon 101 ay hahanapin natin ang mga top essential na gamit na kakailanganin mo at ako sa pagiging upcoming college student. Ano-ano nga ba ang mga iyon? Una-una sa lahat, kama. Importante ang kama dahil dyan tayo natutulog, dyan tayo nagpapahinga, at dyan tayo masakap. Sunod, electric fan. Bakit nga ba kailangan ng electric fan? Apay, napakainit ngayon sa Pilipinas, umaabot ng 38 degrees. Apay, kainit eh. At ngayon, importante ito dahil hindi lang ito nakakatipid. Masaka pa ang hangin na binubugan nito sa atin. At ang sunod, printer. Imbis na pupunta ka sa computer shop, edi nasa bahay lang, print. Ayan, lalabas ka agad. Tapos, importante ito dahil makakatipid tayo, imbis na pumunta ka dyan, pumunta ka dito, tipid pa sa oras. At sunod ay stove. Stove dahil kailangan natin magluto, kailangan natin magsaing, at kailangan natin kumain ng healthy. Tipid din yan. At finally, isa pa, cabinet. Saan tayo maglalagay ng gamit kung walang cabinet? At ang panghuli ay ang desk. Kailangan natin ng desk upang magsulat, magkamusta, at mag-vlog. Kaya ngayon, puntahan na po natin ang mga ating pagbibilhan. Go! So guys, nandito nga pala po tayo sa Sanyang Home. At napalitaan ko sa Facebook, social media na walang interest dito. Kaya tara na at maghanap na tayo ng mga gagamitin nating bagay na esensyal sa ating pagiging upcoming college student dito sa Pinas. Ganito na po tayo upang mag-canvas ng ating unang essential na bagay, ang desk. Taka na at samahan nyo ako. Dito, marami kang bagay na pwedeng bilhin. Higit pa dito ay zero interest ang installment. Kaya taka na, pumili na po tayo. Makikita po natin ang iba't iba pong desk. Kaya taka na, tama, ang gaganda. At nakita na ako maganda. Ayun. Tara. Sa halagang 4,095 pesos ay makakabili po tayo ng desk na ganito kaganda, ganito katibay, at ganito kaaliwalas. Dito ka po, pwede ka pong kumain, at pwede ka din pong maglaro, at pwede ka din pong mag-aral. Ang pinaka-importante dyan. Ano pa kaya? Ha? Maganda din to. Sa halagang 3,895 pesos ay makakabili na po tayo ng ganito kagandang desk. Kaya ngayon nakapili na po tayo ng dalawang option. Tabi naman po tayo ng cabinet. Taka. Uy! Taka, maganda yun. Ito, sa halagang 4,550 ay makakabili na po tayo ng ganitong kagandang cabinet. At ano pa kaya maganda? No. Sa halagang 5,095 pesos ay makakabili na po tayo ng ganitong kagandang cabinet. Kita mo, ang dami natin pwedeng paglagyan ng kung anong-anong mga anik-anik.
nakapili na po tayo ng desk, ng cabinet. Ano pa kaya sunod? Ang importante sa lahat, kama. Tara, hanapin natin yung kama. Ayun, pati upuan, nandito. Kaganda naman. Uy, save. Malupit, malupit. Ayun. Ito. Ang sarap humiga, inaantok na ako. Sa halagang 3,095 pesos, makakatulog ka na. Makakapagpahinga ka pa. Kaya, ngayon, tutuloy na po tayo sa mga appliances. Nang nakapili na po tayo ng desk, kama, at ng cabinet. Taka! At ngayon, andito po tayo sa department area. Kita niyo po, sa stationery area, meaning, may printer po dito, isa sa mga essential na bagay na kailangan natin bilhin. Tara, hanapin natin ang printer. May printer oh, tara, tignan natin. Magkano po ba dito sa may Epson printer na? 5,800. Kita nyo guys, 5,899 pesos lang. At higit pa dito, 0 interest up to 3 months installment. Sunod, ano pa meron dito ate? Canon? Ay brothers. Oh. Nasa 12,899? Yan. Sa presyo 12,899, may makakuha ka na ng isang gantong kagandang printer. At ulit, 0 interest. Ngayon, nakita natin na ating printer, sunod na po tayo sa stove. Ate, hindi lang. Tara, samahan niyo ako. So ngayon guys, mas second floor na po tayo at saktong-sakto, may nakita akong stove dun. Tara! At ano nga pipiliin ko? Induction stove o yung old school na stove? Parang mas safe yung induction stove kasi una, safe at safe. Tara, samahan niyo ako. Kita niyo naman, ang daming induction stove na pwede natin pagpilian. Pero uno, tingnan natin sa likod, baka may mga mas maganda pa. Yun. Ito ang aking hinahanap. Hyundai. Sa Hyundai, meron po tayong on and off button, matik yan. At sa halagang 3,199 pesos ay makakakuha ka na ng gantong kagandang induction stove. At ulitin ko, 0 interest. Ano ba kaya? Baka maganda tong Tio-1 na to. Maganda na, mura pa. Sa halagang 1,999 pesos ay makakuha ka na ng gantong kagandang stove na maganda. At bakit nga ba tayo bumibili ng stove? Siyempre, imbis na puro tayo cup noodles, puro tayo iba't iba, ay dapat magluluto din po tayo ng mga healthy food. At saktong-sakto may electric fan. Swerte mo ngayon. Ito. Ganda nito guys. Sa halagang 2,099 pesos ay makakakuha ka na ng gantong kagandang electric fan. At ito, napaka-modernized, napakaganda ng Camel. Sa halagang 2,599 pesos ay makakakuha ka na ng gantong electric fan na magbubukas sa'yo ng magasarap at makakapagpahinga ka, relax. Dahil ngayon, di ba nga, kakaulit ko lang, napakainit sa Pinas. So yun, nang nakumpleto na po natin ang 6 na essential nating bagay, ay tuloy na po tayo sa apartment na pupuntahan natin. Tara, what's up sa inyo mga kabagang? Konnichiwa ulit sa inyo. At ngayon, sa Decision 101, ay sumunod na po tayo sa ating bagong segment kung saan apartment naman ang ating hahanapin. At ngayon, andito po tayo sa Moonwalk Parañaque upang tumingin ng ating upahang apartment. Kaya taka, samahan niyo ako at tignan natin ang una nating apartment.
makikita niyo po dito, tahimik, maganda yung bahay. Sa akin sa stairs pa lang, maganda na. At ito po ang ating unang apartment na titignan. At unang tingin pa lang, maganda. Ganda guys. Ito yung kulit tayo, yung ating kitchen area. And maganda kulay ng bahay. At pinakamaganda dito, ay! Yung banyo. Fully tiled. Alam nyo na kung ano gagawin dito. Yan. Ito po si ating hammerman. At kaya ngayon, kailangan po natin na tulong kung ano-ano po ba ang mga laman at kasama sa apartment na ito. Tawagin natin si Nanay. Welcome tayo sa Kabagan. At ngayon, magkatanong po tayo kung ano-ano po ba yung mga laman ng apartment at kung ano-ano po ba yung mga kasama dito. Unang-una sa lahat, magkano po ba yung monthly? 5,000 monthly. 5,000 monthly. Per month? Per month. So, magkano po ba yung initial payment dito? 1 month deposit, 2 months advance. 1 month deposit, 2 months advance. At sa halagang 5,000, napakamura bilang isang upcoming college student. Sunod, gano'n po ba ito kalaki? 7 square meter. Ganda. 7 square meter pero pakaganda. At sarili po ba ng metro yung kuryente at tubig? Oo, sarili. Sarili-sarili. Oo, sarili-sarili pa ni metro. Mura naman siguro dito yung kuryente at tubig, no? Mura naman. At yung siguro, isa sa mga importanteng tanong, okay po ba yung mga kapitbahay dito, yung neighborhood? Okay naman. Mababait naman sila. Mabait naman sila. Mukha naman, mababait. At sunod, malapit po ba ito sa mga palengke? Oo, malapit. Sa simbahan, sa palengke, sa school. Municipal high school, malapit. Maganda. Kasi kapag malapit sa palengke ay nakabili tayo ng mga pagkain na healthy para sa ating katawan. Hindi na tayo pupukap noodles. At sunod, meron po ba makasakay papuntang eskwelahan dito? Hindi, madali lang. Mag-aabang ng tricycle. Tricycle lang. Yun, maganda. So guys, kita nyo naman, maliit pero mura. At isang malaki po kay Nanay. At ano po pangalan ni Nanay? Andeng. Andeng. Shoutout po sa iyo, Andeng. At ngayon, punta na po tayo sa sunod nating apartment sa Maynila. What's up mga kabagang? So we're here to find the second apartment na i-compare natin dun sa may isa sa Parañaque. So ngayon, as you can see, we are in De La Salle University, which is my dream school. And kaya ngayon, maghahanap po tayo ng apartment na malapit dito. Kaya tara, samahan niyo ako. Kayo na apartment? Boss, may available po ba kayo na apartment? Ay, yan, sakto. Tara. Ay, pero pwede po ba mag-record? Pero hindi bawal ang video. Yun lang. Pero sige, okay lang yan na mag-inquire na po tayo dito. Pero yun nga lang, bawal yung record, bawal video. Kaya tara. So, what's up sa inyo mga kabagang? We just happened to finish the second apartment na in-inquire namin, and these are ang mga information na nakuha namin. So for the second rent house, it's also 6,000 per month, and it is 8.5 square meters, and okay siya para sa presyong 6,500 pesos. Ang sunod naman ay ang kanyang, sorry, it is also kanyang sariling metro din siya at ng kuryente at ng tubig. Sunod naman ay tahimik yung mga kapitbahay since most ay estudyante ang aking mga kapitbahay. And sunod, it is very near to my dream school, which is De La Salle University. And malapit din siya sa mga convenience stores, yet malayo siya sa mga wet markets tulad ng palengke at iba't iba pa. And it is very accessible pagdating sa transportation kasi kaliwat kanan may makikita kang jeep. So yun na po ang ating conclusion
para sa ating na-inquire na second rent house. Sa next segment po natin ay sa Decision 101 ay magde-decide na nga tayo kung ano-ano nga ba ang mga equipment na babagay dun sa apartment na kinuha natin. Ang una-una sa lahat ay ang desk. So, we had two options. Yung 3,995 pesos and yung 3,895 pesos. So, yung pipiliin ko dun ay yung, of course, mas mura tayo kasi dapat tipid. And what I will choose is 3,895 pesos. So, kung installment terms naman ang papag-usapan ay for 3 months is, or we are going to pay 1,298.33 pesos per month. For 6 months, you're going to pay 6,649 pesos 0.17 per month. And for 9 months, I'm gonna pay 432 pesos 0.78 for 9 months. So, nakapili po tayo ng desk. Yung 3,895, makita mo po dito. Sunod, ang cabinet. Ang cabinet ay, may dalawa po tayong option sa cabinet. Yung tig 4,550 pesos and yung 5,095 pesos for the first 3 months. So, ano nga ba pipiliin ko dito? Ito ba? O ito? Siyempre, pipiliin ko ito kasi una, mas mura at mas maganda. And pagdating sa quality, it's very nice. So for the price, 4,550 pesos, very sulit na din siya for ganun kagandang cabinet. So pag installment terms naman na papag-usapan ay 3 months is going to be 1,516.67 pesos. For 6 months, 758.33 pesos. And for 9 months, 505.56 pesos ang ating babayaran per month. So, nang nakapili na po tayo ng cabinet, sunod naman ay yung kama. Sa kama, may tatlo po tayong options. Ang 3,150 pesos, ang 9,000 pesos, at ang 8,000 pesos. So, sa tatlong yun, parang feeling ko, mas sulit yung 8,000 pesos. Kasi, una sa lahat, it is very compact. It can act as a sofa bed. It can act as a sofa. And it can also act as a bed, which is very useful pagdating sa mga gantong studio type apartments. So, sa 8,000 pesos na yun, pagdating sa installment terms ay 3 months, 2,666.67 pesos. For 6 months, 1,333.33 pesos. And for 9 months, 888.89 pesos. So, nakapili na po tayo ng ating sofa. Ngayon naman, susunod naman po tayo sa printer. Pero, may dilema po tayo dito. Pagdating sa mga SM appliances ay dapat 3 months mo lang po siya babayaran with 0 interest. Ayan mga hinahanap natin. Sa printer, we have 2 options. 12,899 pesos and 5,899 pesos. So, sa 3 months na yun, ay ano nga ba ang dapat natin babayaran? Para sa akin, mas maganda syempre yung 5,899 pesos kasi 1, it is very mura, and second, okay na okay din siya. Goods na goods din. Hindi mo na kailangan ng sobrang mahal na printer or yung mga high-end kasi they're just an incoming college student eh. Kaya, for the 3 months, ang ating babayaran ay 1,966.33 pesos. Sunod, stove. Isa sa mga pinaka-importante bilang isang upcoming student ay yung stove. Kasi syempre, imbes na puro ka cup noodles, syempre, you still need to cook healthy food na makakatulong sa iyong katawan at para hindi mapabayaan ang iyong katawan. For the stove, we have 2 choices. Ang 3,199 pesos at ang 1,999 pesos. Yes, these do look the same pero syempre, may mga difference pa rin yan pero let's go with the cheaper one and essential one. Kasi, since medyo parehas naman sila, dapat ito ka lang sa mas mura, di ba? Sa 3 months, ang ating babayaran ay
666.33 pesos. Okay, finally na po to guys, final na to. Since napakainit sa Pilipinas, which is averaging of 35 degrees, pakainit sa Paranaque o sa Maynila, ay may dalawa po tayong option na bibilin sa fan. Ang 2,099 pesos at ang 2,599 pesos. Yes, yung 2,599 pesos looks more modernized, pero ang hinahanap po natin dito is yung pagiging tipid at yung pagiging esensyal. Kaya, syempre, ang pipiliin po natin ay ang 2,099 pesos. Sa 3 months na iyan ay ang ating babayaran lamang na 999.67 pesos. So, natapos na po natin ang 6 na essential na bagay. At ngayon, kwento ko naman yung mga experience ko sa canvassing activity sa pagiging isang independent college student. So, sa una, medyo mahirap talaga mag-canvas ng mga ganito kasi punta ka doon, punta ka dyan, pero ang isang malaking bagay na nakatulong sa akin ay kasama ko ang aking bagang team, which is very nakakatulong sa akin dahil di na ako kailangan maghawak ng camera at sila na bahala doon, pati pag sa edit, sila na bahala. Ang kailangan ko lang gawin is maghanap, mag-research at maghanap. So, sa experience ko naman sa paghanap ng apartment ay pupunta dyan, pupunta sa kaliwa, punta sa Facebook ng dyan. At swerte, may nakita pa nga kami diyang sofa bed kasi habang nalalakad kami, uy, may dito. So guys, habang nag-ikot po tayo dito ng apartment sa top, ay may nakita kaming design center, which is Christine Design Center. Kaya may nakita kami dito na sofa bed na magagamit natin para sa apartment. Kaya tara, tignan natin. Sa halagang 9,000 pesos ay makakuha ka na ng ganito kagandang sofa bed kung saan makakiga ka at makakaupo ka. At meron din doon ito, sa presyong 8,000 pesos ay may sofa bed ka na din. At kapag ginumpara mo sila, syempre mas maliit to, pero mas mura. Pero ito naman ay mas malaki, ngunit may kamahalan nga lamang. Kaya ayun, tingnan natin kung ano kaya ang babagay sa apartment. Okay to, lagay natin to sa video natin. Kaya ngayon, ang hinahanap po natin dito ulit ay pagiging esensyal. At dapat, kaya po tayo naghahanap lagi ng 0% interest. Yung po dapat lagi ang ating hinahanap kasi bilang isang estudyante na upcoming ay dapat lagi po tayo nagtitipid para hindi lang po makatulong sa akin, makakatulong din po tayo sa pamilya. So, dito na po magtatapos ang ating Desisyon 101 series. At maraming salamat po sa mga nanood at nandito pa rin po nanonood sa ating video. At malaking shoutout po sa Bagang Squad dahil tinulungan po nila ako mag-edit, sinamahan nila ako mag-video, at andyan po sila lagi para sa akin upang magbigay ng ideas. Kaya maraming salamat sa kanila. Isa din pong malaking shoutout kay Nanay Andeng dahil tinulungan po tayo sa first apartment, at kay Tito Robert dahil dinulungan po tayo sa may second apartment. So, yun lang po. Dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat mga kabagang, and see you on the next episode. Konnichiwa ulit sa inyo, bagang. See you guys later. Kita kayo mamaya.